Ito nga yung araw na nalaman ko na buntis ako at ito nga din yung first time na marinig ko yung heartbeat ni baby. Pagpasok pa nga lang ng January ngayong taon, sobrang dami na ngang nangyari. Ito nga din yung first time na makakasakay ni Arkia sa plane at tingnan nyo naman kung gaano nga siya na-amaze. Hindi nga siya makapaniwala dyan na makikita nga niya ng malapitan na tong mga clouds at ang sabi pa nga niya mukha daw silang cotton candy. Nung nasa El Nido, Palawan na nga pala kami, nag-photoshoot nga pala kami ng baby number 2. Kung hindi nga ako nagkakamali, parang nasa 7 weeks pa lang yung tiyan ko dyan. Pero in fairness naman, okay naman yung pagbubuntis ko kay Bebe Arlo kasi hindi naman ako ganun kaselan. Dito na nga din kami nag-celebrate ng ika-3rd year anniversary namin ng Daddy Bean. Pumunta pa nga kami ng Subic at tuwang-tuwa si Arkia dahil nga nakakita na siya ng totoong tiger at saka ng mga buhaya. Opo, literal talaga na tiger at buhaya yung mga nakita niya. Parang weekly nga kaming umaalis noong January na yon at napadpad pa nga kami dito sa may Las Casas. Tandang-tanda ko pa nga, nag-viral pa nga itong video ko na pumasok nga kami dito sa may hotel. Paano ba naman kasi yung renta nga daw dito ng isang araw umaabot nga daw ng 1,000,000? At nung February nga pala, nabili na namin yung lote na katabi namin. Grabe, sobrang thankful nga kami at nakuha namin to kasi tingnan nyo naman, napakaganda ng view. At ang balak nga namin ng Daddy Bean dito, magbi-business kami. Araw ng mga puso, sinurprise nga pala ako ng Daddy Bean at binigyan nga niya ako ng bouquet of lemon. At kapag nga pala mga ganitong okasyon, hindi niya rin nakakalimutan na itong unika ihan niya. Tandang-tanda ko pa nga no, nag-celebrate nga kami dito sa may Kappa Starla. And ito nga palang hawak-hawak ko na cake, pinadala nga pala yan sa akin ng Jelly Bakes. Every month, bumibisita nga ako sa OB ko para marinig ang heartbeat ni Baby A. Then ito nga palang March, isa nga pala to sa pinaka-memorable month para sa amin. Paano ba naman kasi ito yung first travel namin na out of the country ng buong pamilya? Ako nga noong una, hindi ko may enjoy to dahil nga pinagbubuntis ko si Bebe Arlo. Pero grabe, wala akong masabi kasi sobrang ganda nga ng Singapore kaya lahat kami nag-enjoy. Halos lahat nga ng mga attraction pinuntahan namin at wala nga kaming pinalampas. Kaya for sure, babalik kami dito at isasama nga namin si Bebe Arlo. And share ko na nga din pala sa inyo yung isa sa happiness ko dahil nabili ko na yung gusto kong sandals and bag. Oo, para sa iba, hindi to luxury pero para sa akin, bongacious na to. At wala nga akong ibang sinabi dyan kung hindi deserve ko to. Then pagka-uwi naman namin galing Singapore, kinabukasan naman ay nag-groundbreaking kami. Ito yung isa sa pinakamalaking blessing na nangyari sa amin ngayong taon. Ito kasi hindi talaga namin in-expect dahil dati hindi naman namin pinangarap na magkaroon ng sariling bahay. Then March 14 naman, nag-celebrate kami ng Daddy Bean dahil nga 11 years na kaming magkasama. At bilang buntis, ang kinarave ko nga pala steak kaya thank you so much Daddy Bean. Tandang-tanda ko pa nga din nung April, ito naman yung first time namin nag-samgyup sa apartment. Alam nyo ba, napraning pa nga kami sa mga punto na yan kasi nga akala namin masusunog yung apartment kasi nga todo yung usok neto. Grabe, ang sarap tuloy mag-reminis at namimiss ko na talaga sa apartment. Doon kasi kami nagsimula at doon nga kami nagsimulang nangarap magkaroon ng sarili naming bahay. At simula nga nung nag-apartment kami, mas lalong natuto kaming mag-asawa. Then pagpasok naman ng April, naisipan naman namin pumunta ng Tagaytay. Medyo stress na kasi kami sa mga panahong yan, kaya naman kailangan naming mag-unwind. Bandang May naman, nakausap na namin yung engineer na gagawa nga doon sa aming business. Nagkasundo na nga kami at nagpirmahan at uumpisahan nga daw to ng year 2024. Pero mga eksena na to, binigyan nga pala ako ng money bouquet ng Daddy Bean dahil nga Mother's Day. At syempre, hindi nga lang ako, pati nga itong si Ate Arkia meron din. Then, nandito na nga pala tayo sa pinaka-exciting part ang month ng June. Paano ba naman kasi hindi lang kami yung excited, hindi lang din yung mga parents namin, pati kayo. Madami nga din ang nakihula, kaya naman thank you sa inyo na naging part nga nitong gender reveal namin. Sa sobrang tuwa ko nga dahil nga baby boy yung pinagbubuntis ko, ayan, napagdesisyonan ko na magpa-maternity shoot. Actually, nung si Arkia dahil nga pandemic, nag-DIY lang kami, kaya first time kong ma-experience to. Kaya naman thank you so much MS Creative Art Studio. Then month of July, umalis na nga pala kami sa apartment kasabay ng pag-alis ni Daddy Bean sa kanyang trabaho. Isa nga to sa pinakamahirap na desisyon niya sa buhay pero kailangan niyang gawin to para sa amin. Lumalaki na rin kasi yung pamilya namin at kailangan niya na kaming i-prioritize. Month of August naman, tinanong namin si Arkia kung gusto niya nang mag-school. Gustong-gusto nga daw niya kaya in-enroll na namin siya kaagad sa junior nursery level. Ito nga clips na pinapakita ko sa inyo, ito yung first day of school niya at sobra nga daw siyang nag-enjoy. And ito na yung araw na pinaka-hinihintay namin. August 19 nga to at umiiyak na nga ako sa sobrang sakit nga ng nararamdaman ko. Yung feeling na parang pinagcha-chop-chop na nga yung katawan ko dyan. Kaya naman bandang alas 5, dinala na nga ako dito sa may emergency room dahil nga manganganak na ako. Sobrang traumatic nga nung na-experience ko kaya hindi ko nahahayaan kung magkakaroon pa nga kami ng third baby. So sobrang pagod ko nga. Nakita ko na nga lang ito si Bebe Arlo nung nasa kwarto na ako. At maski kapapanganak nga lang ng Mami Shane nyo, mukbang
is life pa rin. Nakita ko na nga din pala sa inyo yung unang beses na nakita ni Arkia itong kapatid niya. At ang buong August nga ay puyat day sa amin kasi nga itong si Bebe Arlo namumuyat. Alam nyo naman, kapag newborn, mayat-mayat, dumedede at nagpupupu. Then month of September naman, naisipan namin magpa-family picture dahil nga nandito na si Bebe Arlo. Bale, ang nangyari nga pala, ni-remake lang namin yung ginawa namin nung maternity shoot. Tapos, kasabay nga pala ng family portrait namin, pina-newborn shoot namin na tong si Bebe Arlo. O, diba? Baby pa lang, pero tingnan nyo naman, sinasanay na nga namin sa mga ganitong klaseng picturan. Then, ito nga din pala yung first time namin na ma-invite sa TV show dito sa Pampanga. Aba, syempre, dahil nga first time namin, pinaghandaan ko talaga at nagpa-makeup pa nga ako. Bali, yung pinaka-topic nga pala dito kung paano nga pala kami nagsimulang mag-vlog as a family. Then, pagpatak nga pala ng October, isa nga pala to sa pinaka naging challenging para sa amin. Na-diagnose kasi itong si Bebe Arlo ng pneumonia, kaya naman 7 days kami dito sa ospital. And alam nyo ba, dito na nga rin ako nakapag-birthday, pero itong si Daddy Bean, maski nandito kami sa ospital, hindi pa rin siya nag-feel para i-surprise ako. Tignan nyo naman at meron pa nga siyang pa-bouquet, balloons at saka itong happy birthday banner. At ang wish ko nga noong birthday ko na sana gumaling na nga itong si Bebe Arlo namin. Magka-birth month nga kami ni Arkia at every birthday nga niya pinapa-photoshoot nga namin siya dito sa may MS. Tapos maski pa paano nagkaroon nga pala kami ng intimate celebration. Binigyan nga din namin siya ng party dito sa school para naman ma-experience din niya. At nung nag-birthday nga siya sa school, grabe, kitang-kita ko talaga sa kanya na sobrang saya nga niya. Then every month nga pala, hindi kami pumapalya. Lagi nga pala namin pinapa-monthly shoot itong si Bebe Arlo. Bali, second month shoot na nga pala niya to at ang team nga niya ay safari. Nasaktuhan pa nga na United Nation Day nila Arkia, kaya naman dinala ko yung costume niya at pinapicture ko nga din siya dito. Ito nga yung araw na sobrang proud talaga ako sa kanya at naluha pa nga ako. Nag-finalize na rin kami at nagkaroon na nga din ng pirmahan dahil nga yung bahay namin uumpisahan na. At bago nga tuluyang matapos yung October, first time nga palang na-experience ni Arkia itong trick or treat. Sobrang nag-enjoy nga itong bata dahil nga napakahilig niya sa candies. And ito, month of November na nga pala to. Wala nga pala kaming magawa sa bahay kaya naman pumunta kami ng Manila. Nag-staycation nga pala kami malapit sa MOA. Tapos pumunta kami ng Manila Ocean Park para ipasyal itong mga bata. Para naman na to si Ate Arkia mas lalong makapag-explore. Then bago nga pala matapos yung November, na-invite nga pala kami sa isang event at ang kadate ko nga itong si Daddy Bean. Nakita pa nga namin dito ng malapitan ng nag-iisang Marian Rivera. Then ito nga palang December, nagpa-family picture nga pala kami para may remembrance naman kami ngayong 2023. Sinulit na nga namin yung bawat araw kasi nga nag-staycation pa nga kami dito sa may Tagaytay at dito rin sa may Subic. At bago nga matapos itong taon, binisita pa nga namin itong bahay namin na malapit na ngang matapos at pwede na naming lipatan ng January 2024. O diba, literal na bagong taon, bagong bahay kami next year. Kaya naman sa inyo na nakasama namin sa journey namin this year, maraming salamat at see you ulit next year.